Ako po yung taong hindi naniniwala sa mga kababalaghan. Katatakutan, multo, engkanto, aswang, demonyo, sapi-sapi, at kung ano-ano pa. Naniniwala kasi ako na lahat ng dahilan may paliwanag. Imposible naman yung mga bagay na ganoon. Ngunit nang mangyari po itong ikikwento ko sa inyo, talagang napasabi ako na lahat nga yata ng nalalaman ko ay hindi totoo, na marami pa akong dapat matutunan sa ating buhay. Itago nyo na lang ako sa pangalang Lupin. Maedad na sa mga panahon na ito, 4 na po ang anak ko. Nangyari po ang kwentong ito taong 1997 sa probinsya po ng Isabela. Binata pa po ako noon, nagsisimula pa lang po magtrabaho. By the way, ang trabaho ko po pala noon ay isang electrician po sa may bayan. May kumpanya po ako. At tinatawagan po ang kumpanya namin para magkumpuni ng mga problema sa electrical nila. Minsan mga bahay, minsan malalaking gusali, kumpanya, at kung ano-ano pa. Ganun po ang trabaho namin. Malaki ang kitaan noon. Maswerte nga po ako. Natuto ako mag-electrician kahit 2 years lang po ang natapos ko noon sa kolehiyo. Tapos maganda yung kumpanyang napasukan ko noon. Hindi sila masyadong mahigpit. Ganoon naman kasi noon eh. Unlike ngayon, na required na talaga kahit 4 years graduate. Pero anyway, balik po tayo doon sa karanasan ko. Pagudan po ang trabaho namin. Halos araw-araw ay meron kaming pinupuntahan. Biyahe, gawa, uwi. Ganyan ang trabaho namin. Pero ang maganda doon, basta matapos mo na yung trabaho mo sa araw na iyon, pwede ka nang makauwi. Pero may pagkakataon na komplikado ang inaayos mo. Minsan gagabihin ka, o may pagkakataon din na inaabot ng 2 hanggang 3 araw po yung project. Depende sa sira o depende sa pinapagawa. Hanggang isang araw po noon, napadpad kami sa isang baryo sa may Isabela. Malayo po ito. Yung baryo po na iyon, liblib na liblib po. Pero wag ka, kalalagay lang po kasi ng mga poste doon ng electric company. Kumbaga, magkakaroon na po ng kuryente. Kaya ang pinatrabaho sa amin ng barangay captain doon ay magkabit nga po ng mga linya. Malaki ang naging kontrata namin noon. Sa katunayan nga po, mas gusto ko pa nga yung ganong trabaho. Mas gusto kong magkabit kaysa mag-ayos ng mga sira. Kapag kasi nag-aayos ng sira, kailangan mo maghanap. Delikado. Nakakapagod. Unlike sa magkakabit, maglalatag mas maigi na pagpaplanuhan. Tapos walang pressure. Kahit po masyadong liblib po ang lugar, marami pong nakitira doon. Kaya maraming trabaho talaga yon. Ang kontrata sa amin, aabot kami ng mahigit 2 linggo doon. Kaya kinakailangan namin makahanap ng mauupahan. Mabuti nga, yung amo namin nakahanap po. Kaya wala talaga naging problema. Isang team kami na nagpunta doon. Isang sasakyan. Sa isang team, 7 po kami. Tapos dala-dala na po namin yung mga materyales namin. At kapag kinulang, magre-request na lang po sa amin. Ganun lang kasimple. Nakakapagod kasi at lugi kapag magbabalikan ka araw-araw. Nakakapudpud yun. Kaya yun ang pinaka-best solution. Nagsimula po kami ng walang problema. Hindi naman kami nahirapan. Kompleto naman kami sa gamit. At tinutulungan din kami ng mga opisyal ng baryo na iyon. Bale, sa mga hindi nakakaalam, ang barangay at baryo po ay iisa. At yung baryo po na iyon, talagang paundag na po. Mukhang maraming may kaya, pero marami rin po ang may hirap. Kaya nga nagkaroon na po sila ng kuryente. Kompleto din po ang baryo na iyon. May mga pamilihan, may paaralan, may mga simbahan ng iba't ibang relihiyon, at kung ano-ano pa. Lumipas po ang 1 linggo. Mahigit kalahati na po ang natatapos namin. Pabor sa amin yun, kasi para pong pakyawan po ang dating nun. Mas mabilis naming matatapos, mas malaki ang kikitain namin. Malaki ang magiging bonus namin. At syempre, yung araw po na masasobra, pwede po namin gamitin yun para kami umuwi
O kaya naman i-convert mo para pera. Pero papasok ka. Ganoon po kaganda ang kumpanya namin noon. At dahil masaya nga kaming lahat noon dahil sa mabilis namin progreso, nagkainuman po kami doon sa may barracks namin. Pero pwede naman yun kasi kinabukasan po noon linggo. Rest day yan kapag linggo. Matik talaga yan. Ang dami namin biniling alak noon. Tapos nag-ihaw-ihaw pa kami. Nandoon kami sa tapat ng bahay na inupahan namin. Hindi naman kami masyado nag-iingay noon kasi may mga kapitbahay din naman kami. Yung mga nakitira doon, mahirap nang mapaalis at mapaaway. Lumipas po ang mga oras. 10:00 na po nito ng gabi. Patuloy pa rin po ang kasiyahan namin. Nang maya-maya po, bigla pong may lumapit sa amin na isang bata. Napaisip naman kami, irereklamo ba kami? Hindi naman kami nag-iingay Sinigurado namin yun. Ngunit maya-maya po, nang makalapit po ang bata, nagtaka na lang kami nang may inabot po itong mangkok na may laman po na pagkain. At yung pagkain po, kung hindi ako nagkakamali, dinakdakan. Yung baboy na inihaw, tapos para po siyang kinilaw na nilagyan po ng mayonnaise. Naamoy ko pa nga ito Mga kuya, pinabibigay po. Sino nagbigay? Ngunit, hindi na po nakasagot yung bata. Nilapag niya po ang pagkain doon sa may lamesa namin. Tumalikod sa may mabilis na tumakbo. Nagkatitigan naman kaming magkakatrabaho. Aba, syempre, pagkain yun Pulutan. Tapos naamoy pa namin yung bango. Ang sarap ng pagkakaluto. Parang fresh na fresh pa. At dahil ako yung pinakamalapit, hinawakan ko ito. Mainit-init pa. Mukhang bagong luto pa lang. Napaisip nga ako Kasi 10:00 ng gabi na nun. Tapos may nagluluto pa rin sa kanila. Aba, ayos ka ako. Kinuha ko naman yung tinidor. Tinuso ko. Isusubo ko na nga sana ang nakuha kong laman. Pero pinigilan ako ng isa kong katrabaho. Si Eddie, ang pinakamatanda sa amin. Sandali, huwag mo munang isubo yan. Bakit? Patakan mo muna ng kalamansi. Ay, oo nga walang kalamansi. Sakto, meron kaming kalamansi doon na nakaredy. May sausawan kasi kami para sa isda. Sobra po yun. Niisip ko nilalagyan nga pala ng kalamansi yun. Dinagdagan ko pa nga ng sili. Kasi parang konti ang nilagay nilang sili. Inuna kong hiwain ng sili. Nilagay ko agad. Tapos sinunod ko naman po yung kalamansi. Pinatakan ko naman po yung dinakdakan. Hinalo-halo ko po ito. At laking gulat na lang po namin na yung karne pong baboy na medyo may pagkaputi dahil sa mayonnaise, bigla pong nagbago. Halos lahat po nung nasamahan ng katas ng kalamansi, nagbago, tapos bumaho. Napatayo nga ako noon, maski yung mga kasamahan ko. Putya, sinasabi ko na nga ba? Karne ng tao yan! Pagkasabi noon ni Eddie, talagang napalayo kami doon. Lalo pa na makita naming umaasik-asik yung laman. Kakaiba pong laman yun. Unang beses ko lang makakita ng ganoon. Kinuha po ito ni Eddie, tapos pinatakan pa ng maraming kalamansi. At doon, nagbago na po ng tuluyan ng itsura nito. Kakaibang laman. Bumaho nga rin po yung amoy noon. Para pong naging bulok na daga. Mabuti pa magligpit na kayo. Baka tinitiktikan tayo ng aswang. Sa mga sandaling yun, hindi pa talaga lumirehistro sa amin yung mga sinasabi ni Eddie. Kasi natatakot kami at medyo may tama pa ng alak. Pero nang nasa loob na kami, pinaliwanag po ng maigi ni Eddie ang lahat na malaki daw ang tsansa na may mga aswang doon sa baryo na iyon. At mukhang ayaw nito sa amin kasi sinubukan kaming yang gawin. Yung yanggaw daw, ito raw ang paraan ng mga aswang para makapanghawa. Pero bukod sa panghawa, ang yanggaw daw ay isa ring paraan para makapambiktima sila. Ibig sabihin, balak nila kaming kainin o kaya naman ayaw nila sa amin.
Natakot kami doon. Hindi nga kami natulog nung gabing yun. Mabuti nga buong magdamag. Wala naman pong nangyari sa amin. Wala naman pong umatake na aswang. Kinabukasan na kami natulog. Sinabi namin sa boss namin yung nangyari. Hindi naman siya makapaniwala pero nang ipakita namin sa kanya yung dinakdakan, natakot din siya. Ang sabi niya naman sa amin, hindi kami pwedeng umatras. Hindi namin pwedeng iwan yung project kasi pumirma kami. Kaya ang payo niya sa amin, kailangan namin tapusin ng mabilis na panahon yung trabaho namin doon. At yun nga po ang ginawa namin. Sa awa po ng Diyos, natapos po namin ng walang problema ang trabaho namin doon. Pero alam nyo ba, mula nung naranasan namin yun, talagang nag-iba na ang pakiramdam namin sa paligid. Yung mga ngiti ng mga tao doon, hindi ko nilalahat pero yung iba, kakaiba na. Kung dati ay akala kong maselang silang nakikita kami, pero noong mga sandaling yun, yung ilan sa kanila, para ba silang natatakam kapag nakikita nila kami. Pero mabuti na lang, maalam talaga ito si Kuya Eddie. Tinuruan niya kami ng mga pangontra. Kaya noong nandoon pa kami, hindi kami nag-aalis ng asin at bawang sa katawan namin. At sa tulong nun, walang nangyari sa amin sa pananatili namin sa baryong yun. Mula po nun, talagang naniwala na ako sa mga kababalaghan. Multo, engkanto, lalong-lalo na aswang. Ikaw ba naman, makakita ka ng karne ng baboy na nagpalit bilang karne ng tao? Ewan ko na lang kung hindi ka matatroma. Hanggang dito na lang po, Sir Paul. Sa mga mahilig dyan sa dinakdakan, siguraduhin yung may kalamansi. Kapag wala, alam niyo na.